at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Natatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Tuloy ang mga naglalagablab na balita, mga sama. Bagamat mahalumigmig na ang panahon, ako si Buddy. Rod. Sa mga road sa Quezon City, may pasalubong daw na maaga. Pero anong pasalubong yan? malas nga lang ang pasalubong dahil po sa isang babaeng Chinese national na hold up ito ng taxi driver na sinakyan niya sa may Katipunan Avenue alas 4 na madaling araw kanina. Sugatan pa ang biktima si Jim June, 44 anyos, matapos siyang hatawin isang tire wrench sa ulo ng driver ng Sir Anthony Transport Service. Tandaan niyo po itong taxi na ito. Sir Anthony Transport Service. Ang plaka niya ay University Valuable Zebra UVZ 437. Ito ho ang istorya. Sasakay siya ng taxi ang biktima at magpapatid sa bus terminal. Nang bigla daw siyang sungkaban ng driver at pilit kinukuha ang kanyang gamit. Nanlaban po ang biktimang si Jim John, Chinese national, kung kahit ito'y pinaghampas na matigas na bagay sa kanyang ulo. Dito na nakatsyempo ang hold-upper na driver at nalima sa mga gamit na nasabing Power Ranger. Sinugod ang biktima sa Liver Hospital dyan sa may Katipunan na mga bystander sa lugar, yung mga tambay doon, habang pinaghanap na po ng otoridad ng salbahing tsuper. Again, ito po ay Sir Anthony Transport Service. Ang plaka UV as in Victory Zebra 437. Tandaan nyo yan, oo. Grabe naman to. Talaga. Although may mga taxi driver naman na mabuting Samaritante, no? Marami pa rin naman. Oo. Ibigay to pa rin. mga kawatang ganito. Dito naman tayo sa may daet. Sige. Mga gwardya, mga kasama ng dalawang mining firm sa San Jose, Panganiban, abay nagbarilan sila mismo, ha? Yung dalawang gwardya nagbarilan po mula Aramen Daet. Detalye kasama si Louis San Ramon. Louis, iradyo mo. Mga gwardya ng Embeswell Mining Company na ang Blue Onyx Security Agency at mga gwardya ng Yellow Bicol Mining Company, ang Arbiter Security Agency, nagkabarilan kahapon. Napagalaman na ang mga gwardya ng Embeswell na Blue Onyx ay nilusob ang mga gwardya ng Yellow Bicol Mining Company na Arbiter Security Agency sa lugar na binabantayan ng mga ito gamit ang mga high-powered firearms. Samantala, dumipensa naman ang Arbiter Security Agency sa paglusob ng gwardya ng Embeswell. Napagalaman na nag-ugat ang alitan sa pilit na pagmimina ng Embeswell Mining Company sa lupaing pagmamayari ng Yellow Bicol Company na Arbiter sa lugar na binabantayan ng mga ito. Napagalaman na ito ay dahilan sila ay protektado ng mga kapulisan sa naturang lugar at protektado rin ng mga matataas na opisyal sa lalawigan ng Camarines Norte. Nakatakda ring mag-ship out ng iron ore na kinakarga sa isang barko ang Embeswell Mining Company sa lupaing pagmamayari naman ng Yellow Bicol Mining Company. Magugunita nag-issue ng small scale mining permit si Gobernador Edgardo Taliado, pabor naman sa Embeswell Mining Company na walang pahintulot mula naman sa may-ari ng lupa na ang Yellow Bicol Mining Company. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang tensyon sa Barangay Larapo sa Panganiban, Camarines Norte dahil po sa kawalang aksyon at responde ng pamunuan ni Police Provincial Director Moises Pagaduan para sawatayin ang nagaganap na tensyon at gulo sa Barangay Larapo sa Panganiban, Camarines Norte. Mula dito sa DWSR Power Radio, Louis San Ramon, Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita DZXL
naglalaro. Standby, abangan niyo po yung balita. May dalagang nasalisihan na naman sa Quezon City. Sports muna. Magkasama ho ang Pilipinas sa Jordan sa isang grupo, habang ang Iran at China ang magsasama naman sa kabilang grupo. Matapos ang draw para sa FIBA Asia Cup na gagawin sa Wuhan, China mula July 11 hanggang 19. Ang Gilas Pilipinas na natakdang maglaro sa FIBA World Cup. At ang Jordan ay sasamahan din ng mga bansang Singapore, Chinese Taipei, Uzbekistan sa Group B, habang Iran at China ay makakasama naman ang Japan, India at Indonesia sa Group A. Ang Nationals ay galing po sa pangalawang pwestong pagtatapos doon sa idinaos na FIBA dito sa atin. Noong nakaraang taon, tandaan nyo pa, di ba? Alos lumuwang ating puso at pakayong ng tropa ni Coach Shot Reyes ang higitan pang lalo ang pang-apat na pwesto na kuha na nangyari noong 2010 sa Beirut, Lebanon at 2012 sa Tokyo, Japan. Nasa ang palaban ang pambansang koponan ngayon dahil sa pagpasok po ng Brooklyn Center na si Andre Blatz bilang ikalawang naturalized player, kasunod po ni Marcos Daudet, kung saan ang mananalo sa torneo makakuha na agad ng pwesto sa FIBA Asia Championship sa 2015. Sa Quezon na naman, kanina Quezon City yung nangyaring huntapan, no? Sa isang foreigner. Puro Quezon na lang, ha? Ulit-ulit ang nangyayaring ganyan. Dalaga po, nasa lisihan. Diyan pa rin sa Quezon City, may Silvestre Labay. I-radyo mo. Palisihan sa loob ng isa Medyo Medical Center habang nagahang ang isang dalaga. Kinilala ang biktima na dumulog sa Station 10 ng QCPD na si Rod Gay Ong, 22 anyos at residente ng Harvard Street sa lungsod ng Quezon. Samantalang suspect na tumakas ay nakilala lang sa alias Jane. Ito'y buntis. Sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 8 ng gabi, habang siya'y nag-aabang sa waiting area ng naturang paggamutan, nilapitan siya ng isang buntis at nagpakilalang Jane. Inilapag ng biktima ang kanyang cellphone at wallet sa kanyang tabi. Subalit ng makalingat ay kinuha agad ng suspect ang wallet na may lamang 6,000 piso at ID at maging ang kanyang cellphone ay tinangay din ng suspect. Inaalam na ng mga otoridad kung nahagip sa CCTV camera ang buntis na suspect. Kasama mo sa Quezon City para sa DCXO 558 Silvestre Labay. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Dahil ko na hindi naririnig tong kantan to. Tama, Father and Son. Dati namimiss pa niya. Ngayon Mrs. na eh. Si Robin ba yan yung pelikulang yan? Oo, at saka si Shawi? Hindi, Vina Morales. Oh my God. Tapos sa Baguio yung eksena shooting, di ba? Nabukod tuloy yung edad ko. Hindi naman halata, Rod. Hindi halatang 30 anyos ka lang. Hindi, napanood ko lang sa YouTube. Sa PBO ba? Oo, sa cable. Please welcome Miss Candy. Good morning! Ay, ba't walang mic? Good morning, Papa Licious Body. Hello, Papa Licious Rod. Hello, good morning. Good morning, mga chatters. Asan mga ka? friendship. Nung narinig mong kanta to? Ay, ano ko niyan? Anong kanta to pala na? Ano ko niyan, High Papa school? Buds? Elementary pa lang. Matanda na tayo, Rod. Pero ano Pero na yan, hindi, may mga naano ko lang, puppy love na kasi ko niyan eh. Kaya parang naging tatak na rin yan sa puso ko. Kaya, so may naalala ka rin? Oo, may naalala ko. Na dati ay Narinig ko yan. namimiss lang. Oo. Saka, Ngayon may ano na Mrs. kami. na. May Mrs. na. kanya-kanya na rin kaming buhay. Ayun. Magpakailanman doon sa dako roon. Ano ba nangyari? Eto ang chika natin. Para raw nagbibihis lang ng damit itong si Maxine Magalona kung magpalit ng boyfriend. Kaya nga madalas daw itong nababash dahil nasasabihang mabilis nga magpalit ng BF at madaling makahanap ng bagong karelasyon kapag nagtapos na ang isa. O diba? Parang ano lang. Normal naman siguro yan. Parang ano yun? Parang halaman na pag tinapias mo, may tutubo ulit. Parang gano'n lang ang buhay, diba? Enjoy life, happy down. Ngayon ay isang non-showbiz boyfriend na bangkero
sa bangko nagtatrabaho ang bagong loved one ni Maxine. Bangkero talaga. Sana nga raw ito na yung hinihintay niyang he's the one. Wow. Pero in fairness naman daw kay Maxine, kahit naman daw sangkaterba ng kanyang mga naging karelasyon, naging passionate siya at naging showy naman siya sa pagmamahal na karapat-dapat sa nagiging karelasyon niya. Pero lately, para raw naglaylo ito si Maxine sa pagpo-post sa kanyang Instagram ng mga pictures with her boyfriend. Kaya naman usap-usapan tuloy na baka daw break na ang dalawa. O diba? Madalas kasi sa mga artista ngayon, kapag biglang tumigil sa pagpo-post ng mga pictures o nag-delete ng pictures at higit sa lahat kapag nag-unfollow, siguradong may something fishy. Yan, diba? Baka nagsawa na. Miss ulit! Para bago. Bongga! Ganun lang talaga yun. Ganun lang yun. Oo nga. Enjoy life. Baka gusto lang talaga niya maging friendly. Friendship talaga siya sa mga kalalakihan. Automatic man. Share your love. Yun nga yun. Para daw... Share the colors. Yes, your colors. Flying Benetton. colors. Gusto ko yun, ha? Benetton. Parang SMO. Wala. Kalok. Ganun lang talaga. Ay, nako. Ganun lang talaga kapag single. Sige, go. Kapag hindi na, medyo preno-preno tayo, ha? Para walang sabit. Dahil Bala lang. Ako, ang legal wife. May illegal wife ngayon. Si Pokey. Si Pokey. Galing si Pokey talaga. With Zanjo Marudo. Oh, well. Abangan din yan. Ayan po. Kailan daw naging illegal ang legal? Kailan naging magandang tanong? Magandang pelikula yung papabansa. Kailan naging legal ang illegal? Ganyan, no? Pwede rin teleserye yan, di ba? Sige nga. Bakit hindi ka crush ng crush mo, di ba? Oo nga, no? Pangit mo. Simple lang. Simple lang. Ganun naman yun, di ba? Yun daw yung totoo Bakit doon. hindi ka crush ng crush mo? Simple lang dahilan. Pangit ka. Ay, babay na! Sige. Thank you so much. Bye. Naranasan ko yan, ha? Ngayon nabol-abol siya. Well, I'm taken. Ano naman ang isang dapat kila? Miss Candy. Tatak. Ay, Miss Candy. Gaspang himas. Stand by, Rambo. Hindi patras, medyo matulas. Ito ang balitang panghimaga. Eto na. Walang palitan to, Rod. Talaga. Ng damit. Oo. Dahil uniform niya. Uniform. Oo. Pre, saan ba yan? Waiter o pang sa funeral? Funeral ng Biyernes. Driver daw ng karo. Driver ng karo. Bakit crush ka ng crush mo? Siyempre kasi crush ko siya. Pwede. Pero may crush ka minsan na hindi ka talaga gusto. Ganun talaga. Dahilan ay ayaw niya sa'yo. Hindi ka niya tayo. Ikaw na si Gangnam. Ikaw si Gangnam mo. Okay, ito na. Magandang morning sa inyong lahat. Kasamang Rod at kasamang Buddy. Morning. Ito ang ating balita pang himagas ngayong umaga. At ito'y babala sa mga mahilig uminom. Yan. Hanggang ngayon ay sinisinok pa rin ang 38 anyos na si Daniel Clavin matapos itong magkaroon na hangover. 2 taon na ang nakakaraan. 2 taon na ang nakakaraan. Sipin mo. Hindi pa rin tumitigil ang sinok ni Clavin at nahirapan itong makipag-usap dahil lumalala pa ito kapag nagsasalita siya. Sinisinok siya? Sinisinok siya. Ang 2 taon na? 2 taon na. Continuous. Hanggang ngayon. Bukod pa rito, hindi siya makakain na maayos at hindi makatulog ang asawa niya kapag magkatabi sila. Dahil dito, magkahiwalay silang natutulog na mag-asawa. Hiwalay na, di kulor sa puti. Bagamat lumapit na si Clavin sa iba't ibang doktor, wala pa rin makapagsabi kung bakit ayaw tumigil ang kanyang sinok at wala pa rin gamot para sa kanyang kondisyon. Mahirap doon. Grabe. 2 taon kang sinisinok, paring Rod. Kasi kaya mo ba yan? Mahirap itong sakit na to. Yan po ang ating balita pang himagas ngayong umaga. Hatid sa inyo ng nag-isang walang kupas na si Misteryoso. Thank you. Opang Gangnam Style.
Thank you. Alright. Seryoso. Maraming salamat. DZXL. Ulat Trapiko. Sitwasyon naman mga kasama ng trapiko dyan sa may Katipunan Avenue kasama si Silvestre Labay. Bay! Good morning, kasamang Rod at Buddy. Morning. Dito sa kabahan ng Katipunan Avenue, katulad ng dati-dati, pero lalong lumala ngayon dahil nandito pa yung taxi na binangga ng taxi driver matapos ngang hold upin yung Chinese national dito sa pagbaba ng mula Mariam. Nahuli ba yung driver ng taxi? Tumakas, kasamang Buddy. Tumakas. Okay. Hindi pa kilala ng itong taxi na Sir Anthony Taxi. Diretso na sila sa kumpanya. No? Oo, yun nga. Para malaman Sana yung identification. At mabigat na yung daloy ng trapiko patungo sa bahagi ng Rodriguez Jr. sa C5 dahil nga dito sa nangyaring aksidente at hold up dahil binangga ng driver sa gutter at iniwan yung kanyang taxi. Kasi may humabol ba sa kanya? Walang humabol. Lakas ng loob ng taxi driver, kararating Oh, so bakit niya binangga yung taxi niya? Para nanlaban yung Chinese national. Nagpambuno sila. Oo, nanlaban. Kaya nung nakitang duguan, kinuha niya yung mga gamit, tumakbo na. Ibinangga niya doon sa gutter yung taxi niya. Sa pagmamadali niya, binangga niya? Oo, sa kamamadali niya, binangga niya. Dahil habang pinukpok niya yung Chinese national, nalaban, ayun na, tumakas yung taxi driver. Niwan yung taxi, pati yung Chinese national, merong nagmamagandang loob, isinugod sa pagamutan. Okay, nasa labor hospital na raw, no? Sa labor hospital na ngayon, yung si Chen Jun, yung Chinese national, nakararating lamang galing China. So hindi pa natatanggal yung taxi dyan sa Hindi Tipunan? pa natatanggal kasi mga body at inimbisigan pa ng mga kagawad ng Station 8 ng QCPD itong taxi kung saan ay patuloy pang inibisigan. Sa kabilang linya ay mabagal din ang usad ng mga sasakyan hanggang Serverville ay mabagal ang usad ng mga sasakyan. MO! Ang aking MOTTO ko ay or moto ay napangan tong aking MOTTO ko sina Jovi De Guzman, sina Eric San Juan, yan sa Friday may forum din si Mike D. Juan ng Manila Times, lalo na si JR Labanero at ni Edmar Istabilio, yan nakakasama natin sa nabuhay dyan sa QCPD na laging nakikinig sa aking MOTTO ko or moto. Life is short but love is forever. Life is short, but love is forever. Pwede. Tagalog. Tagalog, kasamang Buddy at Rod para lalong maunawaan natin. June wedding. Ang buhay daw ay maikli lamang, pero ang magmahal ay walang hanggan. Yan din yung ginagawa mo. Siyempre, ang magmahal. Maikli lang pero habang buhay. Habang buhay ang magmahal at damang-dama ng aking minamahal. Pwede. Ganun ba yung bahay? Ganun yun, kasama At least, aminado ka na maikli lang, pero habang buhay. habang buhay. Okay, habang buhay. Yan, maikli. Yun ang importante doon. Siyempre, yung habang buhay. Habang buhay. Na maikli lang talaga. Ay, good morning kay Prof. Eric San Juan. Yan, ikinig yan, ha? And good morning din kay kasamang Eric Yan. SP na naman. Lagi nakikinig din sa atin sa San Jose Negros Occidental. Yan, Bye, thank you so much. Thank you very much, kasamang Buddy at Rod. Paalala lang yung aking isi-share ngayong umaga. Swipe screen to unlock. Okay. Yung sa'yo kasama Simple, Rod. clean as you go. Ayan, clean as you go. Clean. Bye, mabuhay ka ha. Mabuhay ka kasamang Buddy at Rod.
Kasama mo sa kaba ng Katipunan Avenue, Silvestre Labay, Tatak, RMN. Diretso naglalagabla balitang tatak RMN. Yun na pakinggan sa DZXL 558. Ngayong umaga po ng Miyerkules, June 11, 2014. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. At from the city of Zambo, HS Latin City, el de ustedes, amigo Rod Marcelino. Kaming lahat sa XLI. Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagabla! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.